So for our monthly budget, we have here expenses and it is computed monthly. So sa expenses, meron tayong anim which are food, hygiene, cleaning materials, utility, internet expense, and children allowances or allowance yan. So let's start first sa food. So sa food, meron tayong anim which are rice, viand, water, snacks, coffee, and condiments for a total of 6 items. Ang formula niya is Counta range B3 to B8. Yan. So, sa rice, 1,500 kasi monthly kami bumibili ng rice and per sako yun. And 1,500 yung budget namin para dun. For reference, 5 po kami sa bahay and ang matakaw lang sa kanin is yung parents ko and ako minsan, depende sa ulam. Yan. And then, sa ulam naman is 9,000 pesos. Yan. That is average per month na. And then, sa water naman is nilagyan ko po siya ng formula which is 25 times 3 times 4. Kaya po siya naging 25 times 3 kasi per week is 3 galon yung nagagamit namin which is 25 isang galon and 3 galon per week so times 3. And tinimes ko ulit siya sa 4 para makuha yung monthly niya which is 300 pesos. Yan. So, sa snacks naman, ang monthly namin is 500 pesos kasi hindi naman kami masyadong mahilig sa snacks. Ang kadalasan kumakain lang ng snacks is yung mga kapatid ko kasi ako personally, hindi po ako mahilig sa mga chichirya. Hindi ko rin alam kung bakit. Yan. So, sa coffee naman is 700. Kasama na po dyan yung gatas and asukal. So, kaya siya 700 kasi ang nagkakape lang naman sa amin is si mama and si papa, tas tuwing umaga lang naman yun. So, hindi siya gaanong maaksaya. And then, sa condiments naman is 300 pesos. Nung tinanong ko si mama kung bakit 300 pesos lang, kasi mostly sa condiments, ang pinakaginagastos lang talaga namin or pinagkakagastosan namin sa condiments is mantika. Kasi, syempre, pag prito-prito, so 300 lang siya. And then, ang total niya is 12,300. So, ang formula is sum, range C3 to C8. So, ayan po. Yan. Now, let's proceed to hygiene. So, sa hygiene naman, meron tayong shampoo, bath soap, and toothpaste for a total of 3, which is Counta, range B11 to B13. So, sa ang values naman niya, sa shampoo is 140. The reason kung bakit nilagyan ko siya ng formula kasi 70 pesos ang isang dosena ng shampoo. And sa isang buwan, 2 dosena yung nagagamit namin. Kaya 2 dosena lang siya kasi ang binibili naming shampoo is yung sa isang sachet, 3 na yung tatlong tawag dun. Basta 3 na siya sa isang sachet. Kumbaga, 3 na yung partition niya sa isang sachet. Kaya, nakakatipid kami. So, sa isang dosena, so 12 yun, times 3, so 36, times 2, so 64. 64 na partition ng shampoo per month, yung nagagamit namin. And then, sa bath soap naman is 200. The reason why 200 lang kasi hindi kami maabak sa sabon. Kumbaga, 2 lang yung klase ng sabon na ginagamit namin, which are Safeguard and Perla. So, yun lang naman. And then, sa toothpaste naman is 160. 160 is ito yung toothpaste na 2 tube na sa isang box. So, sa isang buwan, nakakagamit kami ng 2 tube sa isang buwan. 2 tube. Yan. So, 160 siya.
So, ang total niyan is 500, which is sum of C12 to C13. So, ayan. Enter. Yan. Next naman is cleaning materials. So, sa cleaning materials, meron ding tatlo, which are detergent powder, detergent soap, and dishwashing liquid. So, for a total of 3, count the range B16 to B18. Yan. So, sa value naman niya, sa detergent powder is 250. Monthly kami nag-grocery, so sa CSI, ang binibili na namin is yung 2 kilos, more than 2 kilos na powder. Yun yung ginagamit ni mama sa paglalaba. And 250 yun. And then, sa detergent soap naman is 100. The reason kung bakit medyo mababa yung sa detergent soap kasi, ang sabi ni mama, kapag naglalaba daw siya, kapag may powder na, syempre, tawag dun, unti na lang yung sabon kasi may bula na kapag may powder. So, hindi na siya kaanong maaksaya sa sabon. And then, dishwashing liquid naman is 100 pesos. So, sa dishwashing liquid, nakakagamit kami ng 3 litro sa isang buwan. At 1 litro is 35 pesos. Pero hindi ko na siya nilagay sa formula kasi nga, yung binibili nila, papa, na dishwashing liquid is 35 isa. Pero, kapag bumili ka daw ng 3 is 100. So, parang may discount siya. Kaya, 100 lang yung nilagay ko dyan. So, ang total niyan is 450. Ang formula niya is sum range C16 to C18, which is ito. Yan. And then, next is utility, of course, electricity. Ang nilagay 1 lang siya, count the B21, which is, ayan lang, kasi isang item lang naman. And then, ang value niya is 2,000 pesos. Yung 2,000 pesos na nilagay ko dito is, average na siya. Kasi hindi naman po pare-parehas yung bill ng kuryente per month. Kunwari, ngayon po, ang bill namin ng kuryente is 1,800. And then last month, ang bill namin is umabot ng 2,000 plus. So, ang nilagay ko na lang po is yung average para mas maayos siya and mas organized tignan. So, next, ang total po nun is 2,000. Kinuha ko lang po yung formula, which is ito, para makuha yung total. Kasi isang item lang naman. And then, sa PLDT Wi-Fi naman is 1,399. Yan po yung binabayaran namin sa Wi-Fi monthly. So, same, count the B24, and then total is C24, which is ayan. So, lastly is the children's allowance. So, dito sa children's allowance is educational allowance. Isa lang din siya, which is count the B27. Yan. And then, ang value niya is 2,600. And kung mapapansin niyo po, nilagyan ko siya ng formula, which is 50 plus 50 plus 30 times 20. So, ang explanation niyan, 50 pesos, ito po is baon namin yan per day. 50 pesos sa akin, 50 pesos sa kapatid ko, which is grade 9, and 30 pesos sa elementary kong kapatid, which is grade 6. So, kaya ko po siya tinimes sa 20 kasi yun po yung average day na pinapasok namin sa school every month. Siyempre, hindi ko naman na pwedeng kwentahin yung mga times na walang pasok. Ang nilagay ko na lang average para mas convenient siya and mas accurate. Yan. And then, total niya is 2,600. Yan, C27. Yan. So, ang total expenses po namin monthly is 19,249. So, ito po yung formula na ginamit ko. Hindi ako gumamit ng range kasi wala lang. Gusto ko po pahirapan yung sarili ko. So, ayun po. And then, dito naman tayo sa income. So, sa income, meron po kaming business, work, from my lolo, and then for peace. So, sa business po is yung gasolina. Nagtitinda po kami ng gasolina, which is yung tigwa 1 liter. Yan. So, ang
income po dun namin monthly is 4,500. Average na rin po yun kasi may mga araw po na matumal, may mga araw din naman po na malakas. So, average po yung kinuha ko. And then, sa ice naman is 2,000. Ganun lang din, average per month. And then, sa work naman po is, yung papa ko po is tricycle driver siya. And monthly, ang average po na kinikita niya is 9,000 pesos. Yan. So, from my lolo, ang nilagay ko po sa dito is allowance, which is 1,000 monthly. So, kung magtataka po kayo kung bakit dito ko po siya nilagay sa income at hindi ko na lang po binawas dito sa children's allowance. Kasi, sa allowance po na binibigay ng lolo ko sa akin, hindi ko po siya kinukuha ng 1,000, as in 1,000 para sa akin lang. Minsan po, may mga times na yung kalahati, binibigay ko po sa parents ko para may panggastos sa other expenses namin. Yan. So, sa 4-piece naman po is 2,850. Yan. So, the reason kung bakit may formula, kasi sa 4-piece po, 2 buwan bago sila makatanggap ng pera. So, dahil monthly nga po yung nilagay ko rito, para pumantay siya, dinivide ko po siya sa 2. So, every 2 months, 5,700 yung natatanggap ng mama ko. And dinivide ko siya sa 2, kaya naging 2,850 pesos. So, ang total po ng income namin, is ayan po yung formula niya. Ito po, is 19,350. So, sa formula ulit, hindi na ako gumamit ng range. Inisa-isa ko kasi gusto ko na naman pahirapan yung sarili ko. Yan. And then, sa savings naman is income minus expenses. So, sa income here, kinuha ko yung value niya dito. Yan. And then, sa expenses naman, kinuha ko yung value niya dito. Yan. So, the reason kung bakit dyan ko siya kinuha kasi if ever na may changes, dito sa main part niya, mababago pa rin yung total niya. So, mag-update yan kapag may in-update ka sa isang item. So, ayun. Ang total niya is 101. So, ito lang po. Pinag-minus ko lang. Yan. So, para naman sa pie, meron tayo ditong 6 na pie, which are food, cleaning materials, hygiene, electricity, internet expense, and children's allowance. So, sa food, ito po, yan, and ito yung basis niya sa paggawa ng pie. So, sa food, 73% is ulam, 12% is rice, 3% water, 4% snacks, 6% coffee, and 2% condiments. So, yun po ang partition or representation sa pie graph ng food namin. And then, sa cleaning materials naman, yan, meron tayong 3, which are dishwashing liquid, detergent soap, and detergent powder. So, ang pinakamalaking bahagi niya is detergent powder, which is 56%, and then pantay ang dishwashing liquid and detergent soap. Yan, kasi pares lang naman silang 100. So, yan po. Kapag pinindot mo yan, makikita mo yan. Yan yung basis niya sa cleaning materials. And then, next naman is sa hygiene. So, sa hygiene, meron ding 3, which are toothpaste, shampoo, and bath soap. So, yan, 40% bath soap, 32% toothpaste, and 28% shampoo. So, pag pinindot mo na naman yung pie, makikita mo na nandito siya. Ayan. And then, next is electricity. 100%, syempre, kasi yun lang naman yung component ng utility natin. And then, utility. So, let's change this to utility. Yan. Yan, so utility. Yan natin siya sa gitna para mas maganda tignan. Yan.
And then, next naman po is internet expense, which is PLDT Wi-Fi, 100% kasi yun lang yung contain ng internet expense namin and ayan po siya. Yan. So, sa children's allowance naman, 100% din is educational allowance. Yan. So, pag pinindot mo to, makikita rin natin dito sa taas na yun lang yung contain niya. So, for reference, para makagawa ng pie, ganito lang siya. Pakita ko kung paano. Yan, so burahin natin tong utility. So, para makagawa, ang i-click lang natin is yung item and then yung value niya. So, electricity and then yung 2,000. Tapos, punta tayo sa insert and then this, pie chart, and then yan. So, nakagawa na tayo. Yan. So, palitan lang natin siya. Lalagay natin siya doon sa kinaroroonan niya kanina. Yan. Yan. So, liitan lang natin ulit para kumasya. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, ay, mali. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito, nakalagay na PLDT Wi-Fi, pero dito sa kabila is 1 lang. So, para mapalitan yung legend, yan, papalitan lang natin yung name niya. And, name, select data, and then, here, edit, then electricity. Yan. Then, okay. Yan. So, napalitan na siya. And then, palitan na rin natin ito kasi hindi naman electricity yung nakalagay, which kundi utility. So, palitan natin siya ng utility. Yan. And then, palitan din natin ang kanyang font dahil nababother ako. Ang ginamit ko doon is Georgia Pro Black. Yan. So, palitan din natin to. Georgia Pro Black. Yan. So, that's it. Ayan po ang aming monthly budget.